dapat hindi sana tina-timing. Kung ano man yung reklamo nila sa kasama natin, dapat hindi dito ginawa. Isolated case lang yun. Isolated case, pero bakit dito ginawa? Bakit sa live? Baka nag-isip sila na takutin tayo. Ha? Oh. Yun ang sigurong ginawa nila para matakot tayo. May panakot, no? Oh, may panakot. Para mabigla tayo. Pero sinabi naman ng pulis na binigyan tayo ng freedom to express our opinion, ideas here. Freedom of speech, no? Pero ang panawagan lang natin, dapat hindi dito na deniming. Deniming. Hindi natin alam anong problema sa kasama natin. Pero yung nakita ko din kanina, no, na hindi naman pinusasan. So hindi seryoso ang problema yun. Wala, kasi hindi naman siya kasi kung talagang seryoso ang problema, ay pusasan ka na eh. Diba? Hindi seryoso ang problema. Minor lang yung problema na yon. Kaya lang, wrong timing dahil tinaog na nandito tayo. Diba? Yun lang, pero walang problema yun kasi yung kasama natin, masolve man niya yung problema niya. So mga kababayan, wala tayong dapat itatakot. Kasi yun ay isolated case. Yun ay personal. Basta tayo araw-araw nandito. Oo, araw-araw nandito tayo. Araw-araw na yan? Klaro lang ba? Nasa saligang batas o tama ba yung ginawa nila na hatiin yung modo ng akap na natin ng Senado at saka ng Kongreso? Unconstitutional na yon. Sabi ko nga, wala nang batas na sinusunod si Martin Romualdez. Wala nang saligang Wala na siyang batas na sinusunod. Kasi ang sinusunod niya is leading to communist dictatorship. Nakita naman natin yan. Ang ginawa sa Quadcom, wala din sa konstitusyon. O paano yan? Kahit ang Vice President, kanilang pinaglalaroan. Di ba? It's because kung napaglaruan nila ang Vice President, how much more yung hindi Vice President matakot sa kanila. Di ba? Nakita ninyo yung patutunguhan sa ginawa nila. They are practicing kangaroo court because ginamit nila ang komunista para litisin yung mga kalaban nila sa politika. So unconstitutional yun. Kaya nga dapat ang tao magsigaw na. Sir, ano pa sasabi nyo sa DPWH? Hindi naman sila nangingin ng dagdag na budget pero binigyan sila ng 250 billion na isyon. Ito pa. Kasi yan ang source of funds nila sa pagnanakaw. Alam mo, ang pondo, kung anong ihingi ng Executive Department, yun ang ibigay ng Kongreso. Because the power of the purse nasa kanila. Inabuso lang nila. Pero kung anong hiningi sa Executive Department for implementation, yun lang yun. Huwag ninyong dagdagan. Because, sabi ko nga, ang tawag ko nga dyan, dinagdagan nila ng ito, devil funds. Anong ibig sabihin ng devil funds? Di ba ang devil nangukumbinsi nga, taga dito, dito ka, di ba? Dito, tayo may bigay ko sa'yo. That is used for yung paninintal ba sa Bisaya ba? Di ba? Para makaroon siya ng maraming politikong papanig sa kanya. Para kung ano yung gusto niya gawin na labas ang utak niya, masusunod, yun ang devil funds. In fact, that is a program. Dalawa, pinipirahan nila ang regular funds. Pinipirahan nila ang mga insertion. Kasi within the regular funds, may insertion sa lahat na department, including DPWH. Di ba? Lahat na pinapasukan ng insertion for pagnanakaw yan. Yun na nga. Maglagay ng pira. Kaya nga yun ang pinalagan ni Bibi Sara sa education. Di ba? Umalag siya dahil pinapasok ni Tambaloslos yung insertion para sila ang ng project. Sila, maglagay sila ng pagpatan sa project na wala dito, wala roon. Tapos sila mag-control sa mga contractor. Ito kasi yun paparating pa lang ang mga budget deliberations. Yung mga sinasubmit ng Executive Department.
nasa utak na yan ng mga politiko. Di ba? Nasa utak na yan ng mga politiko at may mga kausap na din sila ng mga contractor, suppliers. Sasabihin na din nila, ay, meron akong pinaso. Ito, sa'yo yan. Bukas pa lang. Magkano ibigay mo sa akin, mag-advance ka na. Di ba? Yun ang mga kalakaran dyan sa pagnanakaw. Public knowledge na yan. Hindi yan sekreto, ha? Hindi yan sekreto. Public knowledge yan. So, regular funds pa lang yan sa mga department. From top to down. Di ba? Lahat na yan. Lahat politiko, nanunumuno. Ganon ang kanilang mga ginagawa. Ngayon, regular funds. Kasunod noon, insertion. Regular funds, hindi na ba yung insertion? Pinakailaman na yan ng mga politiko. Pangalawa, yung regular funds. Lagyan ng insertion. Para special na yun na walang makialam dyan, ha? Ikaw politiko, ha? Huwag kang makialam dyan. Akin yan. Kasi ako nag-insert yan. Ako ang sinibigay ko na supply dyan. Unprogrammed funds. Yan ang pinakamalaking devil funds. Kasi hindi mo alam kung ano ang papuntahan ng mga pundo na yan. Nilagay na lang yan dyan as unprogrammed because it is the discretion of the politiko. For example, Martin Romualdez, siya sa House of Representatives or sa Upper House, sila ang maglagay. Magkano at anong proyekto. In fact, ang mga proyekto, utusan yung mga agencies. Uy, ano bang mga naisip nyo? Kanyang nandyan na talaga na gusto niyo. Yung talagang nandyan ang mga listahan. Pero ako maglagay ng pundo, ako ang masusunod. Huwag kayong makialam. O yan ang mga malalaking pera na taon-taon ninandakaw ng mga politiko natin. Lalo na kung you are the Speaker of the House because the power of the purse lies in the House of Representatives. Doon nag-umpisa ang pag-budget na sila may kapangyarihan. So yun ang source of corruption. Opo. Yusek, may nababasa ako sa mga social media na ayaw nila imbestigahan ang dati ni Bongbong Marcos. Confidential. Kasi sabi niyo doon, Yusek? Kasi ang confidential, ikaw lang ang may alam anong gusto mong gamitin. Ibulsa mo yan. Gawa-gawa ka ng mga papel na talagang ginastos mo. Kaya nga sabi ko, ang confidential fund can only be liquidated by conscience. Ikaw lang nakakaalam kung anong ginawa mo eh. Bakit si Bibi Sara pinapunta doon sa Kongreso, pinapasubmit ng resibo na wala naman yan sa COA rules? At saka bakit sila ang nagde-decide na imbestigahan resibo to resibo? Trabaho naman ng COA yun. Kaya nga dapat nga silang bastusin. Bakit? Hindi na alam magbatas. May COA rules, may batas yun, na ang confidential fund is liquidation by certification, hindi resibo. Bakit? Humantong sila doon sa papuntahin ang Vice President. Ipa-explain, receipt by receipt. Di gago sila. Di ba? Kaya nga, mayroong nagsasabi lahat. Bakit hindi lahat ng mga may confidential fund ipapatawag nyo? Bakit si BP lang? It's because ang kanilang intent and purpose, papahiyain niya si BP Sara, i-demolish nila dahil hindi nila matalo-talo si BP sa 2028. Yun ang katotohanan dyan. Wala silang laban ni BP Sara sa 2028. Kaya nga, ngayon pa lang, anong presya na lang. Pero sa ginawa nila, sino ang nagsasabi? Di ba ang taong bayan? Dahil wala na silang ginawa, kundi ganon, magnakaw, magdimulis, puro politika. Ano mangyari sa atin? Nga. Kaya dapat maintindihan sa taong bayan ang mga ganyan nangyayari sa atin. Yusek, follow up. May patutunguhan po ba itong impeachment case na inihain nila laban kay Bibi Sara Duterte? Ay, lumalaki ang oposisyon ngayon sa taong bayan, kahit mga religious sector. Dahil naintindihan nila na tama si Sara, si Bibi Sara. Kaya nga, kinampihan nila si Bibi Sara dahil nakita nila na malinis si Bibi Sara at walang kasalanan.
bakit ninyo impeach? Kung may ma-impeach man dyan, si Bongbong Marcos, anong unang kasalanan ni Bongbong Marcos? Culpable violation of the Constitution. Dinala niya dito ang nuclear missiles ng ibang bansa. Di ba? Which is labag sa ating saligang batas. Yan ang number 1 violation, culpable violation of the Constitution. Dapat siya ang ating i-impeach. Ay yung pagkabangag niya. Hanggang ngayon, hindi niya sinasabi na hindi ako bangag. That is betrayal of public trust. We trust to him, but hindi siya magsalita na hindi ako bangag. You betrayed the people, Bongbong Marcos. So, violation na yan ng kanyang katungkulan. Di ba? Public trust is a public office. Yung mga pagnanakaw na hindi niya kayang buwagin. Yung mga pagpasok ng mga grupo. Marami siyang kasalanan. Ang Vice Presidente walang kasalanan niya. Di ba? Oh, dapat may ma-impeachment si Bongbong Marcos. Okay. Asek, ano naman po ang reaksyon nyo doon sa Quadcom hearing na first time in the history na may makontempt na isang general? Wala na din silang respeto doon eh. Because the communists can never respect the military. Kasi kalaban sila ng military. Eh sino bang member ng Quadcom? Ba almost puro mga komunista. Nag-practice na sila. Nag-practice nila as a kangaroo court. Dahil pinapakita nila sa tambayan, even the military or police, kaya namin i-contempt. Kaya namin putulin o patayin man. Ganon ang ibig sabihin nun. Wala na silang kangaroo court na eh. Yan ang komunista eh. O, di ba? O. Yung sa kuwan, sir, yung sa doon sa 25 tons, wala silang kaiwanan. O, tingnan mo. O, yung 25 tons na nilabas, ilang container yun? Anong paliwanag nila? Ha? Ngayon, wala. Dahil nasanay sila, dahil ang taong bayan ay hindi nagsalita. Kaya hamunin ko kayo for love of country. For love of country. We will offer our life, buhay, para sa bansang ito. We will offer it para sa bansang ito. That is the only way na magiging Pilipino ka. Maging Pilipino ako. Maging Pilipino tayong lahat. Pero kung magmokmok ka lang dyan, hindi ka Pilipino. Marcos, alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis! Marcos alis! Marcos alis! Marcos alis! Thank you. Marcos, alis! Oliver naman.